Ang sarap lahat. Hindi kompleto ang Malaysia trip kung hindi kakain ng nasa ilalak. Ito na guys. Ito na ho ang talagang situation after every trip. Hey guys, what's up? So today is November 7. It's currently 5:30 a.m. and we're now heading dun sa bus station kung saan kami sasakay ng bus to Malaysia. So mamaya baltaan ko na lang kayo kung paano yung naging process, procedures, ano yung mga documents na kinailangan namin to do yung cross-border country. And muna yung ito mapapanood guys, yung Malaysia vlog compared dun sa Singapore vlog. Sama ko si Course yan. Nakamalita kami na maliit kasi we'll be staying in Malaysia. Overnight lang naman. Hey guys, so nandito na kami sa Tan Kee Lee taxi stand and nakasakay na kami ng bus. Ito yung City Line. So binok lang namin ito sa Kulong guys. Parang around 2,400 no? Parang nasa 2,400 back and forth na siya. Tapos naka-premium bus. So ngayon, ang first stop namin is dun sa border something ng Singapore. So kailangan lang namin magkaroon ng stamp doon or something na scan yung passport namin. So baltaan ko na lang kayo guys kasi dapat kakain ako dito, mag-aalmusal ako kaso merong notice na bawal kumain tapos naka-CCTV pa sa harap kaya sunod-sunod muna mamaya nakakain. Hey guys, so yan, tapos na finally makakatulog na ako kasi natapos na kami dun sa dalawang parang hall or immigration ng Singapore and Malaysia. So una yung departure hall, natapos ngayon naman is tapos na kami dito sa immigration ng Malaysia and customs. So ang gagawin nyo lang is kunin nyo yung mga gamit nyo dito sa bus nyo, papacheck nyo lang dun sa customs and sa immigration, tapos babalik ulit kayo sa bus. So wala man mga 5 minutes natapos na yung sa immigration. So ngayon, nakakatulog na ako kasi meron pa kaming 3.3 hours going to Berjaya, Thailand. Yan. So ito yung tsura ng stamp nila guys dito. Ganyan siya. Dagdagan na yung stamp ng passport ko. Nandito kami ngayon sa Yongpeng, dito sa Malaysia. Nag-stopover lang kami para kumain. So order lang ako nitong char siu bao tsaka nitong egg tart. So wala pa kasi akong ringgit na cash. So yung pinambayad ko dito is Singaporean dollar. Pwede naman siya guys, i-convert lang naman nila. Meron lang kami dito 30 minutes para kumain tapos sasakay na ulit kami ng bus. So parang nasa 2 hours pa para makapunta kami sa Kuala Lumpur. So ito, pinuntahan namin yung stopover. Parang naman siya eatery, ganyan. Picture niya. Pagbalak nyo pumunta ng Malaysia guys, so kailangan nyo lang documents is una, passport nyo, tapos kumuha na agad kayo nitong Malaysian Digital Arrival Card. So ganito yung itsura niya guys. For free lang to guys ha, wala kayong babayaran. So kailangan kunin nyo siya dun sa mismong website nila. Kasi meron akong nakuhanan dun sa Google search. Naka-sponsor ad siya. So akala ko yun na talaga yung kukuhanan ng Digital Arrival Card. So nung pagkakuha ko guys, hiningi yung payment details ko tapos nag-swipe sila ng 59 USD. So around 3,500. Buti na lang napa-refund ko agad kasi sabi ko dun sa site na hindi na kami tutuloy dun sa Malaysia. So kailangan guys, pumunta kayo dun sa mismo website or embassy ng Malaysian para kumuha ng card. Ito yung tsura ng char siu bao guys. Para siyang hopia tapos meron siyang meat dun sa loob. Sobrang sarap niya. Kasi hindi ko alam yung price eh. Basta umorder lang ako. Nalilito na ako. Binili natin siya in ringgit. Tapos pinambayad natin Singapore dollar. Ang sarap. 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 Ito yung tsura ng bus namin guys. Double decker siya. So dito lang kami sa first floor. Ito yung mga seats niya. It's a premium type seat. Tapos reclining yung chair. So pwede kang humiga, pwedeng extend yung dun sa paa. Tapos dun yung pwesto ko. And malaki yung legroom niya guys. Yun nga lang, wala siyang CR. Dapat talaga guys, yung ibubook namin na bus is yung sa airline bus. Medyo mahal lang siya, pero marami kasi siyang mga parang amenities. Meron siyang mga blankets, earphones, meron na rin libreng food. Kaso ang problem, nung nagbobook na ako for November 7 na ride, wala nang available na early trip. Parang yung next trip nila is parang around 10 a.m. na to 1 p.m.
So 5 hours yung travel time. So aabutin kami ng mga 4 PM sa daan. So hindi namin makakapaglibot. Kaya ang gusto talaga namin is overnight. Kaya naglipat kami dito sa City Light kasi siya yung may pinaka maaga travel time na 6:45. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na kami sa Berjaya Times, Kuala Lumpur after almost 5 hours. So maghanap muna kami ng pagkain kasi hindi pa kami nagla-lunch. Tapos diretso na kami ng hotel para iwan yung luggage. Dito guys, mura lang yung Grab nila. Para nasa-start lang ng around 50 pesos to 60 pesos yung Grab. Kaya mamaya, puro Grab na lang kami instead bibili pa na train card. Ito yung in-order namin na food guys. So meron kaming baked potatoes, buttermilk chicken, tapos soy sauce chicken. Meron kaming tom yum rice, tapos original garlic rice. Tsaka soup na sobrang sarap. Ito kayo ng Malaysia guys, sa itong Luna Luna. Trending din siya sa TikTok. It's a buttermilk chicken. Sobrang sarap niya, sobrang flavorful. Alam nyo, ilang oras pala kami dito sa Malaysia na amaze na ako sa cuisine nila. Kasi sobrang sarap, sobrang flavorful. Then excited na ako food trip pa kami. Dun sa petaling pa. Diba? Petaling. Ito yung buttered chicken guys with tom yum rice. Diba? Guys, ang sarap lahat. Grabe. Pwede ba mag-uwi nito? Hey guys, so nandito na kami sa aming first stop which is the Batu Cave. Ang lungkot lang kasi umuulan. Thunderstorm pa man din. Ito yung tsura niya guys sa malapitan. So sana kayanin ng 276 steps. And guys, pero na mga unggoy dito, bawal silang pakainin kasi medyo aggressive sila. So dapat dahan-dahan ka kasi baka makuha yung mga gamit mo. So ayun guys, paakyat na kami. Medyo steep lang yung stairs nila. As in, sobrang steep. Burning. Nakakana na kami. 50 steps. At nararamdaman ko na yung pagod. Ito yung itsura niya guys sa loob. May naman mga tindahan ng tubig and souvenirs. Ayan. So cave talaga siya guys. Tapos sa loob, meron siyang parang shrine o ng mga Buddha. Pero hindi ko na kayang umakyat dun sa pangalawa. Pagkat mo dito guys, meron pang isang parang ganito dito sa taas which has an open field. So tumutuloy yung tubig galing sa taas. Tapos ngayon parang meron silang ceremony. Hey guys, so babalik muna kami ng hotel ngayon kasi kailangan namin mag-check-in dahil hanggang 6:30 lang daw yung reception. Iniwan kasi namin yung luggage doon sa lobby. Tapos, alam nyo ba guys, hindi ko kinakaya yung traffic dito sa Malaysia. Parang nasa Manila, parang papunta lang EDSA or Makati na rush hour. As in, sobrang traffic. As in, red na red yung tawag doon yung maps. Kasi dito sa Malaysia guys, di ba, medyo mura yung Grab nila. So, halos mapapansin mo dito sa mga sasakyan, meron silang sticker ng e-hailing. So, which means Grab driver sila or Grab car yun. Tapos, pag rush hour, katulad din pala siya ng Pilipinas na nagmamahal din yung Grab. So kanina kasi yung Grab namin from hotel to Batu Cave parang nasa 280 lang. Pero ngayon guys, dahil rush hour, it's already 5:08. Grabe. Yung bill namin sa Grab ngayon is nasa 750. Parang nag times 2 to times 3 siya. Hey guys, so nakapag-check-in na kami. And grabe yung thunderstorm dito sa Malaysia. As in, parang pinipicturan sa daming kidlat. So may papakita ko sa inyo yung room namin guys. And sobrang ganda niya. And nabook lang namin to for as low as 1,300 pesos. Tapos meron na siyang gym membership, pool. Tapos parang nasa 4.5 star hotel siya. Pagpasok nyo guys, ito yung itsura niya. Good siya for couple. So meron siyang outside sink. Tapos ito yung toilet area niya. Ito yung shower area niya. Tapos dito merong vanity. Ito yung room namin guys. Ito yung bed. May side table siya. Entertainment area. May wifi. Tapos ayan. Meron dito maliit na ref. Tapos cabinet. Ayan. Meron na siyang ironing board and iron. Yung mga nirequest namin. Pero dito po parang Pilipinas type din ho siya, no? Talaga, ay, ang dami ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Opo. Pero hindi lang natin malalaman.
Pero puro mga Pilipino yan. Oo ba? Kung sa Sabah, talaga mga Pinoy talaga yan. Oo. Yung mga nandun na po Oo ba? talaga. Pero no? lang anong tawag yan? Hindi na sila alam mag-Tagalog kayong mga iba. Kasi pinamaganak dito, di ba? Opo, parang Malaysian citizen Malaysia na citizen na. na po sila. Hey guys, what's up? So ngayon nandito na kami sa Pavilion Mall. Bago kami mag-shopping, mag-dinner muna kami. Siyempre hindi kompleto ang Malaysia trip kung hindi kakain ng nasa lemak. So dito kami kumain sa Oriental Coffee. Ito yung sikat na restaurant dito sa Malaysia. So pakita ko sa inyo yung laman ng nasa lemak. Ito yung itsura niya guys. So meron siyang paste, yung chicken, egg yolk rice, peanut, dilis, saka cucumber. So imimix mo lang siya guys. I'll figure it out. Little bit of everything. So nandito na kami ngayon sa Pavilion and Bukit Bintang. So ito yung itsura niya. Parang kang nasa BGC na nasa New York Times Square na hindi ko na alam kung nasaan. Sobrang traffic at daming tao. Ngayon pumunta lang kami dun sa kabilang building kung saan yung H&M headquarters. Hey guys! So ngayon nandito na kami sa Petronas Twin Towers. So ito yung itsura niya. And sobrang ganda niya kaso ang daming nag-aalok dito ng mga picture ticket. Tapos meron sila mga kasama photographers, meron cellphone, tapos meron din mga lights. Ayun guys, nabudol na kami ni Kuya. Pinoy siya. So ito take niya yung mga pictures namin for Instagram. Soft spot kapag Pinoy. Oo. Okay, so nagpapapicture siya. Oh, ayan, tinuturuan pa siya mag-post. Medyo nakakatakot kasi buwis-buhay po nasa gitna kaming daan. Oh, bongga! I love Malaysia! KL, let's go! Walang sila, brad. Ayaw ito pambuhok. Si ate. Upat sila. Malaki. Guys, yan yung mga ginagawa nila. So pag naka-stoplight siya, pwede na mag-take ng pictures. As in, mabilisan lang. Ang saya lang guys, kasi usually nagtitake ng mga photos dito somewhere sa Malaysia, sa harap ng Petronas Twin Towers. Is mga Pilipino sila, sobrang galing nila, sobrang diskarte nila. So ito na daw yung full-time work nila. Kasi ang dami naman din turista nagtitake ng photos. Guys, pauwi na kami. Nag-grab ulit kami. At nakaka-stress kasi kami yung pasahero, kami yung nagtuturo dun sa driver ng Waze. Pangalawang beses na to guys. Ayan, kami nag-navigate sa kanya. Kakauwi lang namin sa hotel ngayon and it's already 11 PM. So magugas lang ako ng face ko. Magdo-double cleanse ako. So I'm using this Clean It Zero na T3 extract for clarifying cleansing balm. Yung usually ko kasi ginagamit is yung color pink. Pero gusto ko lang i-try itong variant na to. So check nyo na lang yung TikTok shop nila kasi nag-o-offer sila ng buy one take one. So before ako maglinis ng mukha, pakita ko lang sa inyo yung binili ko sa Berlis. Ito yung sikat na chocolate store dito sa Malaysia. So bumili lang ako ng classic tiramisu almond chocolate nila. So ito yung mga pampasalubong ko sa family. So kumuha ako ng 4 na flavors. Merong almond milk, merong matcha, merong white chocolate, tapos merong isang classic. And also guys, nung pagpunta namin sa Batu Cave, bumili ako nitong Petronas Twin Tower na metal. So ilalagay ko to dun sa collectibles ko, dun sa pantry. Buti na lang agad kami nakahanap ito. So this one is 20 RM. So i-times nyo na lang siya ng 14 pesos. RM. Ano gusto mong pambayad? RM peso. Peso na lang. O, 367 pesos. Okay, so ito na guys. Ito na ho ang talagang situation after every trip, a long day, ang magbayaran. So nahihirapan kami kasi ang dami namin mode of payment. Meron kaming cash, nagbayad kami ng SGD, nagbayad kami ng credit card, nagbayad kami through GCash. So ngayon nagbabalanse kami, hindi kami makapagbalanse kasi 4 yung mode of payment namin. Tapos nag-withdraw pa kami sa debit card. Hey guys, what's up? So today is our last full day here in Malaysia. So nag-ayos na kami kasi mag-check out na kami. It's already 8 o'clock AM. So ngayon punta kami doon sa mga coffee shops na napili namin to try out yung Malaysian coffee. Tapos punta kami ng Chinatown to buy isang pasalubong. Meron kami hinahanap na coffee which is yung Old Town Coffee. Masarap daw siya and gusto ko siyang i-try. So yung sikat na coffee na naka-pouch or sachet dito sa
Malaysia. And maganda rin siyang pasalubong. Tapos after noon, around 4 o'clock PM, balik na kami to Singapore. Hey guys, nandito kami sa Tommy Lee Baker. Dito kami mag-aalmusal. So nag-order lang ako ng ice latte and rib eye steak na sourdough. Ang ganda ng location ng coffee shop nila guys kasi apartment siya sa taas, tapos dito sa lower ground, ito yung coffee shop niya. Kaso problem is, mali yung binabaan namin. Ito kami sa kabilang side, so we need to walk 1 to 2 minutes. Ang problema, sobrang lakas ng ulan. As in yung ulan dito guys, ang lalakas nung patak, kaya sobrang ang hassle mag-roam around sa last day namin. Ito yung entrance ng coffee shop guys. So dito sila nagluluto and yung cashier nila. Tapos parang meron pa ditong museum or something na coffee shop. So ito yung sinasabi kong parang apartment. Ito yung order ko guys, the rib eye sourdough, ice latte, tapos yung kay course is salmon baguette. Hey guys, what's up? So ngayon, nandito na kami sa Surya KLCC Mall. So naghahanap lang kami ng mga pwede ibang pasalubong. Wala kasi kami mahanap na Old Town coffee shop around KLCC. Buti na lang naisipan namin pumunta sa supermarket. Meron na guys. Pakita ko sa inyo yung tsura ng Old Town. Ito yung tsura niya guys. So ito yung mga coffee. Marami siyang flavor. So iniisip ko kung kukunin ko ba lahat or pipili na lang ako nung pinaka-classic. Ito kami sa Berjaya Time. So, order lang ako nitong peri-peri chicken nila. So, yung in-order ko is yung lemon herb. Tapos, meron siyang bottomless peach iced tea. Hey guys, what's up? So, nandito na kami ulit sa Singapore. And bago ako matulog, papakita ko lang sa inyo yung mga pinamili ko sa Malaysia. So, una, itong original classic since 2025. So, this one is a official distributor ng mga brands na yan. Tsaka ito. So, bumili lang ako ng jogging pants from Kappa. And guys, sobrang mura nila. So, ganito lang siya. Yung basic na jogging pants. Kumuha ako ng black and navy blue. So, yung price ng jogging pants na to is 25 RM. So, times nyo lang siya ng 14. Ganun ko siya kamura nakuha. Last item naman guys are from Old Town Coffee. So, bumili lang ako ng mga flavors na feeling ko masarap sila. So, itong pouch na ganito guys, meron siya 15 sticks. So, bumili ako nitong hazelnut, classic, tsaka itong salted caramel. And nung napadaan kami sa supermarket nila guys, nasabi sa akin ni Kura, masarap daw itong Teta Rick na milk tea. So, na-try din namin siya pag uwi ng Pilipinas. So, this one naman, it's a milk tea beverage guys. Tapos, meron siyang 12 sticks. Actually guys, masaya naman mag-cross-border. Yun nga lang, sobrang nakakapagod kasi kailangan mo mag-impake at the same time mag-impake ulit tapos gawin yung mga processes like yung sa immigration, sa clearance, sa custom, ganyan. So if magka-cross-border kayo, siguro yung masasuggest ko sa inyo is medyo habaan nyo yung stay nyo dun sa isang bansa. Kasi kami guys, overnight lang kami. Sobrang nakakapagod. So that's it guys for today's episode. Sana nag-enjoy kayo sa Malaysia trip na to. Alam nyo, kahit konti lang yung time namin to explore Malaysia, sobrang nag-enjoy kami guys kasi sobrang sarap ng pagkain, sobrang colorful, ang ganda ng vibe, yung mga shopping center sobrang ganda din. Yung pinaka-ayaw ko lang talaga sa Malaysia guys is yung traffic jam nila, as in sobrang worst, parang katulad ng sa Pilipinas, especially sa EDSA. Sana magkaroon sila ng solution para, alam mo yun, mabawasan yung traffic kasi nga maraming nag-Uber or Grab sa Malaysia, kaya siguro ganun din yung traffic jam nila, but everything is worth it and sana magkaroon pa rin kami ng opportunity to visit yung Malaysia, especially yung mga ibang regions or provinces ng Malaysia.